putol-putol po ako. Pasensya na guys kasi mahina talaga ang connection dito sa amin. Laging buffering. Well, anyway, hi everyone. My name is Waray in my YouTube channel. This is only my alias, not my real name. At maganda po yung ating bibigyan ngayon ng reaction. Of course, disclaimer, hindi po tayo nagsasabi dito na very accurate yung ating mga komentaryo. Kaya nga opinion kasi hindi po accurate siya. So pag-uusapan po natin itong closed door meeting ng future president at ang future vice president. Sino ba yung future president natin? Of course, walang iba kundi si BP Sara. And ang future vice president po natin na walang iba kundi ang Blue Ribbon, the best chairman, na hindi pa rin ako makamove on dahil I want him really to be the Blue Ribbon chair, none other than Senator Marcoleta. Okay? So ngayon guys, bago natin yung talakayin, i-share ko muna yung ngayon, yung trending. Sino makakapagsabi guys na itong diniklara ni PRRD na September 21 ay magiging protest day na mangyayari dalawa na yung napanood ko sa mga sinasabi ni PRRD. Hindi ko matandaan yung kanyang mga speeches o mga ambush interview, pero dalawa lang ang pinaka hindi ko nakalimutan. First, yung sinabi niya sa gikan sa masa, laban sa masa na kapag ang speaker ay corrupt, sira ang Pilipinas. It happened. Sira po ang ating bansang Pilipinas sa ngayon. Nagsasuffer po ang ating mga kababayan sa baha. Like 6 hours ago, ang Valenzuela po ay hanggang leeg ang mga baha doon sa ating mga kababayan. Nakita ko sa social media kanina at sa mga balita na ang Valenzuela po ay binabaha at ang bangka na instead na doon dapat yan naka-park sa dagat o sa ilog, ang bangka ngayon ay salu-salungat sa mga kalsada sa Valenzuela. Nakakaawa po itong ating mga kababayan dahil dito sa mga pagnanakaw na ang architect ay walang iba kundi si Speaker. At hindi ako naniniwala na walang kamay dito ang ating Pangulo dahil siya ang nag-approve ng budget. Si Speaker, si Saldico at ang kanilang mga kaalyado dyan sa Kongreso o kanilang mga kasamahan na tinatawag nga ng iba na House of Crocs. House of Crocodile. So, i-play po natin itong nasa screen. Deklara ni PRRD noong September 17 na ang 21 ng September ay a day of protests. Magbabaan kayo dyan. September 21 is not a holiday. I am as a day of protest. Lahat ng gustong magprotesta laban sa gobyerno, laban sa military o lahat, magbabaan kayo dyan. Yun lang ang malinaw sa pamunuan ni PRRD kasi welcome sa kanya ang mga protest. Welcome sa kanya ang mga pagbatikos. Kasi kung maalala natin, meron mga nag-rally sa harap mismo ng Malacanang. At hinarap niya talaga. Sinagot niya lahat ang mga katanungan. At meron pa tayo narinig na mga nagrarally na sige hindi na namin uulitin yung pag-iingay, di ba? May mga narinig tayong mga boses galing doon sa mga nagrarally. Wala sa kanya yung pagtalikod sa mga katanungan ng sambayan ng Filipino. Hinaharap niya talaga. And again, ito ay siguro yung mga ibang organizer na nakasubaybay sa pamunuan ni PRD, alam nila na ang 21 ay day of protest. Kaya tinapat nila at ito pa, nakisama itong 21 kasi Sunday at lahat ay pwedeng sumali. Lahat ng mga nagmamalasakit pa sa bansang Pilipinas, pwedeng lumabas dahil ang 21 po ay Sunday. So pwede tayong mag-participate yung mga nandyan sa Manila o kung saan man kayo malapit sa mga pagtitipon ay lumabas kayo at kami namang mga nasa abroad gagawin namin ang paraan na dito kami mag-iingay sa social media. I know not all of us OFW have the courage to speak
Kasi ang iba mga takot pa rin talaga. At ang iba naman walang mga pake. Let's admit that na may mga Pinoy na wala na silang pake sa bansang Pilipinas. Kung ako matatahimik, kung ako pong tatanungin, kung bilang OFW, hindi pwedeng manahimik ka na alam mo sa sarili mo na may ambag ka, wala ka, may pakinabang ka sa bansang tinubuan mo. You have to speak up. And that's why I'm doing this. Kontrahin na lang ako ng kontrahin ng iba dyan ng mga kapwa ko OFW, pero I am going to do what is right and what is best para po makaambag tayo sa bansang Pilipinas. Okay? So let's now move on to our topic, which is yung closed door meeting ng dalawang magigiting na magiging leader natin sa bansang Pilipinas. Okay? Nakakatuwa siguro dito lahat uuwi. Kasi maganda kung sila ang mag-tandem. I just don't know kung allowed ba ito si Senator Marcoleta na tumakbo sa mataas pang posisyon ng politika. So, eto po yung picture na nakita ko talaga, O, diba? Ang tangkad pala ni BP Sara talaga, no? Kasi tingnan mo si Senator Marcoleta. Halos parang nasa pisngi lang ni BP Sara. Matangkad pa talaga ito si BP Sara, mana sa tatay niya. Kasi si PRD matangkad, di ba? Matangkad. So, matangkad pa nga yata ito si BP Sara kay Kong Pulong at kay Baste. Ewan ko lang. Pero, ano kasi siya military posture ang ipinoproject ni BP Sara. Parang mas matangkad pa din siya sa asawa niya tingnan. Kasi the way she dressed, the way she present herself to, to the public, she looks like military posture talaga. Let's check para hindi po tayo masabihan na hindi legit. So this is 2.3 followers. So it means this is an official Marcoleta's Facebook. So doon po tayo sa post. Ito po yung kikita nila kanina ni BP Sara. Ito po yung ating pag-usapan. Ayan, nakita natin, di ba? Sabi niya dito sa caption, look, Vice President Sara Z. Duterte expressed her continued support and confidence for Senator Marcoleta during her courtesy visit today, September 17, 2025. So, ang dami nag-react. Andito, tingnan natin yung i-click natin itong mga reactions kung ilan lahat. Okay? So, this is 13 hours ago. Kasi, kanina pa ito Ang mga nag-like, makikita ba dito? Yung reactions? 5.5 na ang share. 1,000. Okay, 256 different reactions. Yung nag-heart, 142,000. Yung nag-thumbs up, 106,000. Yung care emoji, 6.3,000. Merong tumawa, 1.3. Merong nagulat, 381. At merong galit, 75. So, wala sa katiting. Meron naman nalungkot, 23. So, yun po. At kung i-scroll natin ito dito, halos mga kilala ko itong mga nandito. Umpisahan natin. Ito si Ian Villa, OFW ito sa Thailand. Nakapunta na ito dito sa Spain. Ito naman si Ria Lynn Agda. This is my younger sister. Si Ibo Humajao Luyogoy. This is my tiyo or my uncle. First cousin of my mom. Sarah Kay, of course, supporter. Ma'am Linda Abweb, isa nating OFW na matulungin. Ayan, nandito si Adrian Shaman, kababayan namin, Evelyn Apone, nandito sa Spain, si Tropang Bisaya, kilala natin. Marami tayong kakilala, si Miss Gina, kakilala natin, nandito to sa Espanya, si Mimay, ang dami, si Rowena Goko, si Lester, si Mira Marivit, kilala din natin to, pinsan ng asawa ko, Marilo Atok. So, binabasa ko lang dito guys yung mga kilala ko. Marami akong kilala na nandyan na nag-react din sila. So, 75 yung galit. At least out of 256,000, nangingibabaw yung positibo, nangingibabaw yung magandang pananaw ng mga Filipino sa dalawang magiging future best leader ng ating bansa.
dahil 75 lang ang galit. Hindi 1,000 ha, 75,000? 75 lang, wala pa sa 100 ang galit. Tama ba ako? So let's go back again para hindi po tayo maano. Hindi po tayo 75 lang, as in hindi siya K, wala siyang K. Pag walang K, ibig sabihin, hindi siya 1,000. 75, wala pa sa 100 ang naghalit. So, 13 13 hours na ang nakalipas. So, ano ba yung naiisip natin dito sa courtesy call visit ni BP Sara? And just to correct ha, si BP Sara po ang nag-courtesy call na bisitahin niya ang butihing senador, hindi po ang Rodante Marcoleta. At dito, nakita natin ang daming mga interpretation sa kanilang closed door meeting. Sabi nga nila, caption this picture. If you are going to caption this picture, what it would be. So, kaya makikita po natin dito sa mga reactions at comment na 11,300, positibo naman. Makita po natin ang magagandang mga mensahe ng ating mga kababayan. Hindi na siya maklik. Why? Ayun. Sabi ko nga dyan, the president and the vice president. So, meron dito, Vasher, syempre, alam na this. Sana huwag kayo gumawa ng masama dahil hindi kayo magtatagumpay. Tingnan mo ang iniisip ng iba. Akala nila yung closed door meeting ay pag-uusap na gagawa ka ng kasamaan. 'Di ba? Ayan, may nag-react dyan, yung pangalawa. Kilala ko yan eh. Honestly, Senator Marcoleta can be a great president too. I see a PRRD vibe in him, just more subtle, like softer version of TD. Well. Pero ang alam ko, pag Iglesia ni Cristo, hindi na yata. Hindi ako sure ha. Pero pagdating sa pinaka-highest position, I think hindi kasama sa pagbibigay permiso ng kanilang tagapamahala. I think ha, kasi kahit nga ang pagiging senator ipinagpaalam pa, bawal pa sa kanila yon. Pero dahil may basbas sa kanilang tagapamahala, hindi tayo binigo. Naging senator po si Senator Marcoleta. Sabi dito, bold prediction, Duterte Marcoleta 2028, unbeatable with more than 30 M votes each. Biro mo yan, ang dami. Ayan, Inday for President, Marcoleta for Vice President, unta kamoy magtandem. So, marami po ang nag-uudyok. Sir, pwede ka mag-Vice President kay Madam Sara. My future President and my number one idol sa Senate. So, madami po ang nahuhumaling sa galing ni Mr. Marcoleta. Senator Marcoleta, bar exam passer. Tito Soto, comedy bar. The new Senate President, Marcoleta. Thank you for standing tall and proud with BP Sara, with everyone else turn their back on her. Yeah, I know. I'd like to agree with Prado Vel. Itong nag-comment na, thank you for standing tall and proud with BP Sara when everyone else turn their back at her. Alam nyo guys, this is very related to the closed door meeting na naiisip ko. Kasi, naalala ko last year, 2024, halos durugin nila si BP Sara sa pag-defense ng budget, 'di ba? Sa deliberation ng budget. Pero hindi nila napataob. And lalo na ito sila Kalirong Kanin, sila Paduano, sila Abante, sila Barbers. Pinagkakaisahan nila si BP Sara at ito si Adjong, 'di ba? Adjong. Pinagkakaisahan nila sa deliberation si BP Sara, pero hindi sila nagtagumpay kasi kahit hinamon pa si Senator Marcoleta ng suntukan ni Paduano, he stood up on his ground at talagang idinepensa niya si BP Sara. And isa lang ang naisip ko kanina nitong nakita ko yung mga short video na ang BP Sara ay nag-courtesy call to the excellency of Senator Marcoleta. Parang gusto kong isipin na BP Sara had a courtesy call to the best senator to say thank you very much. Kasi 'di ba, siya yung nag-save noon. Alam natin kaya ni BP Sara ang sarili niya kasi she always appears alone.
during the deliberation, but the big help coming from the excellency of Mr. Marcoleta is also it adds up the confidence of the vice president. Kaya siguro ito yung naisip ko nung nag-courtesy call siya is isa yan sa pagpapasalamat ni VP Sara na walang iwanan. Hindi siya iniiwan ni Senator Marcoleta sa laban. Not only Senator Marcoleta, pati yung mga PDP, pero yung nagsushow up talaga to defend the BP is Marcoleta. Kasi minsan lumambot pa sila Bato Talagang sabi pa nga ng mga ibang vlogger, naging marshmallow pa ito si Bato. Pero si Senator Marcoleta talaga, hindi siya nagbago ng kanyang pananaw at hindi siya nagbago ng kanyang pagtayo sa laban ng Vice Presidente at nandyan siya sa side. So yan po yung may balls na sinasabi na you don't only protect your friend when you benefit her, but you also protect in the bad times. And that is Senator Marcoleta, who stood up at her side now and forever. Kaya hindi po nagkamali si President Duterte to look after Mr. Marcoleta kasi meron siyang paninindigan. So yun lamang po mga palangga, I need to shortcut this video recording kasi it's getting late at kagabi po naapektuhan yung aking pagtulog kaya instead na mag-live po kami ngayon ni Miss Jobert, hindi po natuloy kasi when I sleep very late, hindi na ako nakakabawi. Halos 2 hours, 3 hours lang ako nakakatulog kapag late na ako humihiga. Kaya hindi po healthy, hindi po maganda sa ating kalusugan to abuse our health by doing puyat every day. Kaya hindi po ako nag-live ngayon. Anyway, thank you very much everyone for staying with me. Sana samahan nyo ako sa laban dito sa social media, lalo na yung mga OFW. I'm inviting you all to please speak up. Huwag po tayo tumigil. Huwag po tayong magstay lang sa isang sulok at wala po tayong iaambag. As long as alam natin na hindi po tayo lalabag sa batas, please use your voice to fight for this corruption happening in our country. So thank you once again. This is your host. My name is Waray in this YouTube channel. Saying bye-bye for now and I'll see you again on our next video. Bye!